Yung una natin paggamit ng canto bars ng Sagmit. Ito nga pala yung gagamitin ko na frame, ang Trinx Climber na gravel bike. At magpapalit din tayo ng fork, ang chromoly fork na may eyelet na siya at pwede nang paglagyan ng front rack. Tumitimbang ito ng 1.3 kilos at ang haba ng steerer tube niya is 8 inches at okay naman yung mga welding niya. Pasok na pasok to para sa ating canto bar project bike. Ito nga pala yung gagamitin natin na canto bars, ang Sagmit Explorer na nakuha ko sa Bike Accessory. Pwede nyo tong i-check at napakamura to sa shop nila. 750 pesos lang ang Sagmit Explorer sa kanila. Punta na hanggat may stock pa sila. So ito nga pala yung gagamitin natin ng mga parts. Mga extra parts natin to sa ibang bike. Lalagay muna natin ito sa project bike natin. Sa group set natin, combination siya ng XTR at XT I-Spec. At sa wheelset natin, Mavic Cross 1. At sa group set, yun nga, XT at Wolf Tooth. Ang gamit naman natin sa wheelset ay Mavic Cross 1 at Maxxis Rambler 740C. Naputulan ko na rin yung steerer tube natin at nilagay na natin tong Ritchie na stem na naka-rise ng 6 degree. At ito naman yung XTR na RD na 10 speed at pinalitan ko na lang din ng pulley. Tapos XTR din na FD at bagong bottom bracket para sa ating XT na crankset. Ang gamit ko nga pala dito na crankset ay XT, Jore XT at ang chainring natin, napalitan na natin ng Black Spire na 36 by 26 na crank teeth. Hindi ko masyadong pinutulan yung sa fork natin para pwede ko itaas or ibaba ang stem natin. Ang gamit ko nga pala dito na shifter ay ang combo shifter, ang I-Spec ng Jore XT na magkasama ang hydraulic at shifter. Pwede din dun tanggalin yung shifter kung mag 1x kayo or mag 1x1 kayo, pwedeng tanggalin yung shifter at matitira lang ang hydraulic. Ang maganda lang kasi dito, pwedeng i-adjust atras abante ang shifter natin. Depende sa haba ng daliri mo. Nilagay ko sa likod ang hydraulic hose ng front brake natin para maganda tignan. At ito, ilalagay na natin ang rear wheel set. Yan, medyo mahirap. Ayan, ikot, paingay ng hubs. Sound check, tunog mayaman. At ito, KMC nga pala ang gamit ko dito na sobrang gamit na. Almost 3 years ko na itong ginagamit at hindi pa rin nasisira hanggang ngayon. Ganun katibay ang KMC. Ang tuhod na lang ang kailangan palitan. So far so good. Kahit hindi pa rin natin ito na-tune. Ang ganda pa rin ng shifting niya kahit hindi pa natin na-tune. Pero i-tune natin to after natin ma-test drive para okay na okay. Ang headset pala na itong Trinx Climber na to, naka ball bearing pa. Kaya magpapalit tayo ng integrated headset or ewan ko ba kung anong tawag doon. Basta naka seat bearing ang headset natin. At ganito, wag nyo akong gagayahin kung paano ko ito tinanggal at
kinabit. And basta watch and learn. Diba? Isang hampasan lang yan, tanggal lahat. Huwag niyong gagayahin, basta repair on your risk. Kung may malapit na bike shop, why not? Pumunta na lang kayo doon at doon nyo ipaayos. Hampas lang ng hampas, basta straight yung or pantay yung paghampas niya para hindi masira yung saksakan ng headset natin. Ayan. O, di ba? Sa akin naman, konting hampas lang yan, pero ayan, di ba? Suwabing-suwabe ang pagpasok natin at ayan, carbon loading na spacer. Opya. At yung stem na may canto bars at maglalagay pa ng spacer. Nasa bulsa pala ang spacer. Ay, wala pala. Sa buwan. Yan, ilalagay na natin at mahuhulog. Opya, nahulog nga. Teka lang. Ayan na, ikakabit na natin. Oh, nahulog ulit. Ano kaya yung nahulog? Yung cap. Ayan, nakasentro naman siya sa gulong. Ito ang favorite part ko, ang paglagay ng bar tape. Hindi ko muna ilalagay itong bar tape at maglalagay muna tayo ng foam na grips. At paano ko nilagay ito? Nilagyan ko ng alcohol para mabilis maipasok or dumulas. At mabilis ding matutuyo kasi alcohol ito. Huwag nyo lang sisindihan kundi masusunog ang iyong bike. Basta pagkalagay ng alcohol, ipasok, ipihit, paikot-ikot hanggang pumasok sa gusto nyong distansya. Ayan. Medyo maigpit ang grip nyo dapat dito. Hindi tayo professional dito. Sundan nyo na lang kung gusto nyo sundan. Basta i-explore nyo kung paano yung tama na paglagay ng bar tape. Ganon din ang ginawa ko dito. Kaya watch and learn na lang. Sa akin, ito yung pinaka-tricky or dito ako na pinaka-nahirapan sa paglagay ng bar tape sa drop niya. Lalo na't napakahirap diskartehan kung paano ikutin pinaka-bar tape niya. Kaya sundan nyo na lang to. Try your best until you succeed na lang. Ang paglagay ng bar tape ay sakto lang yung tension ng pag-ikot at dapat tama yung angle, dapat susunod lang siya sa flow ng pag-ikot nyo. Ayan. Medyo tricky lang talaga dito sa part na to sa may grip. At once na nagawa nyo to at natapos ito, napaka-komportable talaga nito. At sinasabi ko sa inyo, natapos na rin natin ang paglagay ng bar tape dito sa right side ng canto bar natin. At same process lang din kung paano natin nilagay sa right, ilalagay din natin sa left ang bar tape. Ayan, natapos na rin natin na paglagay. At ang pinakagusto ko dito, ang shifter natin na XT with combination ng group set natin ng XTR. Napaka smooth ng shifting. Ayan, napakaganda. At tapos ng build natin, iti-test drive na lang natin at tititigan ng matagal. Ito yung una natin paggamit ng canto bars ng Sagmit. Yung feeling niya sa pagmamaneuver para siyang loop bar na pinagsama ng drop bar ng road bike. Ganun yung feeling ko dito. Kasi napaka gently niyang yung maneuver. So ito comfy. Kasi nalagyan natin ng ng grip.
lagyan pa natin ng bar tape. Apat na hand position pala ang pwedeng gawin sa canto bars. Unang-una ito, regular. Pangalawa to, pangatlo ito, at pang-apat ito. Kung gusto nyo lang gawin. Pero komportable pa rin siya. At ito yung pinaka natin, regular na paghawak. At i-explore nyo na lang kung saan kayo komportable. Basta't maraming pwedeng hand position sa handlebar na to. Yun lang. At kung magugustuhan nyo to, maraming salamat. At i-like nyo na lang at mag-subscribe na lang kayo kung hindi pa kayo subscriber ko. At i-share nyo kung magugustuhan nyo rin ito. Yun lang, ride safe sa lahat.